Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Kaniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Miabot na sa sobra 11.7 billion pesos ang kantidad sa nangaguba nga infrastructure ug agriculture tungod sa bagyong Yolanda. Nagmalaumon ang Department of Energy nga mabalik ang supply sa kuryente sa mga apektadong lugar sa bagyong Yolanda una magpasko. Nagpundo ang pipila ka foreign groups ngadto sa Mactan Air Base samtang naghulat kung asa sila ipadala sa kagamhanan. Ug nangabot na sa Zamboanga City ang election paraphernalia alang sa umaabot nga barangay elections sunod semana. Miabot na sa sobra 11.7 billion pesos ang kantidad sa nangaguba nga infrastructure ug agriculture tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga sobra 1.2 billion pesos ang nangadaot nga infrastructure samtang sobra 10.4 billion pesos sa agriculture sector. Labing dako ang kadaot sa Lagutmon nga mikabat sa 4.8 billion pesos. Gisundan sa livestock, pangisda ug irigasyon ug ubang agricultural infrastructure. Dulan 4,000 gihapon ang ihap sa namatay tungod sa bagyong Yolanda, sobra 18,200 katawo ang samdan ug sobra 1,600 katawo ang missing. Miabot sab sa 2.1 milyon ka pamilya o 10 milyon katawo nga apektado sa bagyong Yolanda sa 44 ka probinsya. Pagkakaroon, mikabat na sa sobra 372 million pesos ang kantidad sa hinabang nga nahatag ngadto sa mga apektado sa bagyo. Gibutyag ni Presidente Aquino nga ilan ang gisusi kung nangandam bagyod ang mga local governments sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod sa Presidente, iyang tahas ang pagsusi sa sitwasyon. Apan dugang ni Aquino ang local governments gihapon ang nagsuporta sa mga probinsya. Dugang sa Presidente, gitahasan ang mga lokal nga kagamhanan sa pagpadangat sa ilang mga panginahanglan ngadto sa nasudnong kagamhanan. I have general supervision overall. But again, the system has to rely on the local government unit which is already in place to provide the necessary information so that adequate responses can be generated by the national government. So that's why I call it a backbone. When the backbone doesn't exist, what do you actually augment? The national government had to fit in so many roles. May nakita ko mga bahay nando sa tubig na halos mismo. No? So siyempre, sa ibang lugar, parang hindi lang ako magsasalita dahil bilang Pangulo niyo, bawal ako magalit. Maski na gano'ng inis ko, daanin ko na lang sa asim na sikmura yung... Buot ni Presidente Aquino nga mukuha og 1 billion pesos gikan sa 102 billion pesos nga Malampaya Fund aron pagtukod og balik sa mga nadaot nga tower sa kuryente tungod sa bagyong Yolanda. Gipasabot ni Aquino nga kini aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa kuryente inighuman sa restoration sa mga towers. Matod ni Aquino, mukabat sa 1 billion pesos ang kinahanglanon alang sa pagpabarog og balik sa mga transmission lines nga nadaot sa bagyo. Miabot sa 150 ka transmission towers sa National Grid Corporation of the Philippines ang nadaot tungod sa bagyo. Dugang ni Aquino, dunay ipahigayong budget meeting karong Huwebes alang sa mga kinahanglang gasto sa pag-rehabilitate sa mga nangadaot nga kabtangan tungod sa bagyo. Gibutyag ni Presidente Aquino nga mugasto ang gobyerno og 70 hangtod 75 million pesos alang sa pagkaon sa mga apektado sa bagyo. Ibutang sab ubos sa socialized housing program sa gobyerno ang halos 318,000 kapamilya. Buot sa Department of Energy nga ibalik ang supply sa kuryente sa mga apektadong lugar sa bagyong Yolanda sa Kabisayan una magpasko. Gibutyag ni Energy Secretary Jericho Petilla nga target sa DOE nga mahuman ang restoration sa December 24. Kini aron madugangan ang paglaom sa katawhan panahon sa Pasko. Matod ni Petilla, dunay mga volunteers gikan sa mga electric cooperatives sa Mindanao nga mitanyag og tabang aron mabalik ang kuryente sa mga apektadong lugar.
Gipaabot ni Petilla nga dunay dugang dili momeno sa 200 ka tawo ang mutabang sa power restoration sa mga apektadong lugar sa bagyo. Mato ni Petilla, unahon ang pagpasuga sa Palo, Leyte. Dunay gipahigayong briefing ang Malacañang karong orasa atong paminawon. 27,532 units comprising of various equipment are operating in the field to fast-track delivery of relief goods, clearing of debris, recovery and identification of cadavers for burial. Water supply in Leyte has been restored. Mobile communication lines have been fully restored in the provinces of Bohol, Cebu, Guimaras, and Negros Oriental. In Leyte, the services of the dominant carrier have been restored, while in Eastern Samar, service restoration is only at 14%. Resumption of commercial activities is another indicator of normalization. To achieve this, the Department of Trade and Industry has organized a series of Diskwento caravans in Leyte and Samar, selling basic commodities at discounted prices. The MMDA Rescue Legion volunteers are also working on restoring operations of all public markets as soon as possible. Mobile automated teller machines have been set up this morning by various banks such as Land Bank, the Development Bank of the Philippines, and other Megalink and BancNet affiliated banks in Tacloban City to help expedite the resumption of commercial and economic activities. As of the latest NDRRMC update, the line of vehicles entering Matnog Port in Sorsogon has been substantially reduced from the previous high of 10 kilometers to only 1 kilometer. Dagdag lang po, the Philippine Broadcasting Service Radyo ng Bayan has been able to set up a broadcast facility, DYCT, as in City of Tacloban, with frequency of 104.3 FM. This facility has been up since Sunday, 17 November. It operates from 7 a.m. to 5 p.m. to service calls for missing relatives and to give updates on relief medical operations as well as retrieval of casualties. The PCOO has also established a media center in the Leyte Oval. This is managed by PCOO and PBS, and at the City Hall of Tacloban, a PIA information desk to facilitate the flow of information from the disaster areas and to assist journalists and broadcasters performing their responsibilities in that area. I am now ready to answer your questions. Your first question, Secretary, is from Joel Egco of the Manila Times, the partner of Catherine, sir, newest member of the MPC. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon and welcome. From what you have reported a while ago, it seems that it looked to me like Leyte is on the road to recovery. Is that the case? And how far is Leyte and the other affected areas? How far are they to full recovery? What I have reported are the activities that are geared primarily to speed up the normalization process. So aside from the relief operations, the provision of essential food supplies to the most vulnerable and most critically needy families, you will notice that government has also stepped up efforts to normalize commercial and economic activities, primarily through the Diskwento caravans, the reopening of ATMs, and also the reopening of public markets. So we're doing everything in order to speed up the recovery and normalcy process. Okay. A follow-up question, sir. With regard to the retrieval operations for, there seems to be disagreements with regard to the actual number of those who perished. And do you have a clear-cut, or do you have concrete measures in place to identify, to determine how many exactly died at the height of Typhoon Yolanda? Yes, the casualty. Yeah, I'm yes, sorry. Sir. And the identification would prove to be very daunting. So I think the NBI is undermanned yata. Yes, the casualty retrieval process is proceeding,
in accordance with the established protocols. No? There are protocols for identifying and also for properly preparing the cadavers for inappropriate burial sites. I have received a report that the Department of Anthropology of the University of the Philippines is fielding a team of volunteers. They're working with the Public Assistance Office, Public Attorney's Office, which is also under the Department of Justice. And these are resource persons in forensic anthropology as well as osteology. According to the explanation, what they will do is step below use of DNA, no? Because the DNA process is quite extensive and also expensive. But this could be a good approximation. But they would need the support of relatives of those that are still missing and have been unaccounted for. So this segment of the operation, as I reported earlier, is also being undertaken in earnest because we have organized a specific cluster within the NDRMC that will take care of the cadaver recovery and burial efforts. So you can be assured, our public can be assured, that everything is being done in order that we will pay due respect. We will accord due respect to those that have perished and for the solace of their families. Joyce Pañares of Manila Standard. Sir, do you think on the part of Secretary Rojas, he should be more truthful to the public? Because a day before Typhoon Yolanda made landfall, he even posted a tweet in his Twitter account saying that he just met with the local disaster risk reduction committee in Tacloban City and that everything is in place and that he's just keeping his fingers crossed that Tacloban City will be spared, etc. But the point is, if he also approved the disaster preparation of the local government unit, how come parang sinasabi nila na nagkulang yung LGUs? Hindi ba dapat kung chain of command inapprove niya, sinabi pa niya sa Twitter na mukhang ayos naman lahat, may responsibility siya dapat doon? Well, the Secretary of Interior and Local Government under the Republic Act 10121 is the Vice Chairman of the NDRRMC. And as I had explained in my previous briefing, the structure has a local government component. And in the provincial, municipality, and city and barangay levels, it is the local government executives that are heading these units. So for the province, it would be the governor. For the city, it would be the city mayor. For the municipality, the municipal or town mayor. And for the barangay kapitan. It is evident that these are all structures under the direct command and responsibility of the Department of Interior and Local Government. Therefore, they are expected to carry out their mission in accordance with the policies, rules, and regulations of the department and in accordance with the policies and procedures spelled out in the law. It is our expectation that when calamity strikes, they are all in place. They have adopted necessary preparation, alert, and emergency preparation procedures. And in the aftermath of calamities like this, then we will have to find out what the gaps may have been, where the shortcomings are particularly concentrated, so that this will serve as basis for corrective action and for preventive measures in the future. There will be time after the rehabilitation process has set in, when the officials responsible for these efforts are no longer under severe challenge. There will be time where inquiry processes can be activated so that the needed corrective, preventive, and improvement measures can be adopted. So at this time, our focus is really on ramping up the relief operations,
We are focusing also on restoring normalcy of commercial and economic activities, and this will hasten the transition to rehabilitation, which also includes transition from tents and evacuation centers to temporary houses, to temporary shelters or bunk houses to permanent shelters and even relocation. So that is the program that is the framework, no, for all of our activities at present, and we would prefer to really focus and concentrate on the task that has to be done. So relatedly, kasi kahapon si Presidente, when he was asked in Tacloban, although inamin niya naman na na-decimate nga kasi yung LGU dun sa city, pero tinanong din siya kung parang sa tingin ba niya naging sufficiente yung naging efforts ng mga LGUs, not in particular naman, wala naman siyang pinangalanan in particular, pero sinabi niya na parang that will be part of an investigation. Parang ano ba to? Parang hindi ba inaamin ni Secretary Rojas that he approved the plan of the local government? Kasi at kung mag-iimbestiga, DILG po ba? Kasi kung DILG at parte siya nung nag-approve, baka dapat ibang ahensya yung tumingin kung Uulitin ko lang po, ang focus natin sa kasalukuyan ay yung paggawad ng pagtulong, pagsuporta, pagkalinga, no? At meron namang sapat na panahon, no, later, kapag nandun na siguro tayo sa rehabilitation phase, no, para balik tanawin kung ano talaga ang mga naganap, no, habang po nandoon sa field, no, yung mga operatives natin, meron naman po mga administrative components ang ating government structure, no, that can already lay the groundwork for debriefing, for finding out what really happened. Kasi essential part naman ito ng ating continuing learning process on how we can do better next time. Follow-up? Ina Andolong of Solar News. Sir, just to be clear about the investigation, because it was clear sa sagot po ni Presidente yesterday, he said that is a matter that is subject of investigation. So you're saying that hindi pa ito inuumpisahan sa ngayon? There is no ongoing investigation What is yet? ongoing are relief operations and rehabilitation efforts are being readied. I believe that the context needs to be understood. When the President says that, then he's saying it within the framework of calling attention to all those concerned, primarily local government executives, that they play a pivotal and a vital role in this overall effort. And that if the local government structure is able to function well, then it makes it easier for the national government to come in and augment its efforts. And needless to say, if both national and local governments are in sync, if they're working in harmony, then our people can expect faster and more effective relief from their sufferings due to the calamity. So earlier you mentioned about finding out possible shortcomings later on. Aside from having these as a basis for corrective actions or measures, would this also include holding some local officials accountable for any possible lack of That is preparations? already an integral part of our governance structure. Remember that our Philippine Development Plan has as one of its pillars good governance and public accountability. So you can also be assured that the accountability processes are in place, and at the appropriate time this will be set in motion. Thank you, sir. Any more questions? Bernard Taginod of Abante. Sir, follow-up lang din. Good afternoon. Sige, Bernard. Good afternoon. Kasi parang negative ang pagtanggap ng United Nations tapos yung mga netizens natin dahil dun sa sinasabi investigation, which is hindi raw dapat sinabi ng Pangulo. Kaya nga po, nagbibigay tayo ng pagpapaliwanag, no, na yung pagdinig, yung pag-unawa doon sa narinig ay kinakailangan gawin sa loob ng isang konteksto.
Hindi naman po kasi yan nakalutang na yun lamang ang salita. At pansinin din po natin na bahagi sa tungkulin ng Pangulo bilang leader ng bansa ay magtakda ng magandang ehemplo ng isang leader na matatag, no? Na tinatawagan ng pansin ang kanyang mga kaagapay sa paglilingkod, no? Ipinapaalam at pinaparamdam sa kanila yung halaga na gagampanan din nila yung kanilang tungkulin, no? At yung kahalagahan ng kanilang mahusay ng pagganap ng kanilang tungkulin sa mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko. Never-ending process po ito, yung pagpaparating ng Pangulo sa lahat ng opisyal ng bansa, national, local, ng kahalagahan ng mahusay na serbisyo publiko. Na sa bawat yugto, kinakailangan ay ginagabayan sila ng pinakamataas na antas ng excellence or quality. Hindi po pwede yung pwede na rin, hindi po pwede yung okay lang, hindi po pwede yung matamlay na pagtugon. Kinakailangan ay buo yung konsentrasyon, buo yung focus, nandoon po sa kanilang dapat kalagyan sa panahon ng kalamidad at emergency. At sa pagkatapos po nito ay handa na rin sila dapat na magpasimula ng pagbabagong tatag. So sa kanya pong mga pakikipagpanayam, yan ang palagi ang pinapaalala ng ating Pangulo sa mga local government executives at sa lahat ng kagawad ng pamahalaan. No? Dahil iisang pangkat lang naman po ang gobyerno natin. Siya po ay siya po ang tumatayong leader ng buong pangkat na ito. No? Siya po ay at the same time na coach, siguro team captain na rin. No? Pero kailangan po niya talaga yung mahalagang pagtulong ng mga local government officials. Bahagi po ito ng ating governance structure. Follow po. Dito sa administrative accountability, yung mga may accountability sila. So if ever matapos tong problema na to magkaroon ng investigation, pwede maharap yung mga local officials ng administrative case. Tama yung binanggit mo, Bernard, no? Meron talagang mga umiiral na batas at meron ding umiiral na proseso na maaring gamitin kapag dumating na ang panahon ng pagtutuos. Okay. Isa pa, sir. Isang issue, pwede. We understand na tapos nagbukas na yung mga ATM, nagbukas na yung ilang bangko, Land Bank, Land Bank, Development Bank of the Philippines. Yan ang mga government banks, kaya pwede natin silang utusan. So pwedeng isuspend muna yung interbank fees. Maaring pong magsagawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga karampatang emergency measures, no? Para lang po matugunan yung immediate na pangailangan ng ating mga mamamayan in terms of cash access, no, and dispensing facilities. Okay, thank you po. Jen Kabiling of Manila Bulletin. Hello, sir. Sir, are you saying Secretary Mar Rojas and the entire national government are blameless for what happened? Wala po akong sinabing yan. Ang nilatag ko nga po ay yung responsibility and accountability structure. Mag-focus na lang po tayo doon dahil wala po akong binabanggit na ganyan. So is Secretary Mar will undergo the same investigation as other local officials? Nilatag ko po yung buong structure of responsibility. Accountability is embedded in that responsibility structure. Sir, yes, sir. Lahat po, wala naman pong exempt na government employee. Bawat kilos po namin ay subject to scrutiny at subject to accountability measures. Hindi po kinakailangan mag-isolate o mag-highlight ng isa o ilang tao rito. Pare-pareho pong hinaharap namin ang aming mga responsibilidad na naaayon sa aming mga itinakdang tungkulin. Weng de la Fuente of Net 25. Sir, good afternoon. It was reported that the President himself reached out para mapagkasundo, maisama sa isang meeting yung mayor ng Tacloban and Secretary Rojas. So, kailangan pa ba na mag-step in ang Presidente dahil sa
parang ang nangyayari, sir, it is the President who clean up the mess kapag merong mga ganitong mga sitwasyon. Mas mainam po siguro kung sa paggawa natin ng obserbasyon sa mga kaganapang nasaksihan ay bawasan natin yung paglalatag ng mga pahayag, no, na labas pa doon sa sakop lang ng what could be objectively observed. No? Kasi po, ang mahalaga talaga dito, yung nagtutulungan, ang lahat ng mga opisyal, ang mahalaga ay nagagawa yung mga dapat gawin. No? Kaya para po tayo ay mag-isip pa ng iba't ibang senaryo na katulad nung inihayag nyo ngayon, sa aking palagay lang ay hindi naman yan ang prioridad sa kasalukuyan. At meron namang angkop na panahon at venue para gawin yan na hindi yung sa kasalukuyan at hindi po dito. Yun nga din po. Kasi obviously, sir, ito yung isang nagiging hadlang para mas maging maayos po yung pagbibigay ng serbisyo dun sa publiko. Just like what Mayor Romualdez said in a radio interview earlier, na he was asked by Secretary Rojas to write a letter to the President. And ang interpretation nila is a letter of resignation. Hindi po ako tumatayo dito para maging taga-confirm o taga-deny ng mga pangyayaring yan dahil hayag naman siguro sa inyo na wala ako doon, wala akong sapat na kakayahan para magsilbi o magpanggap na ako yung naging saksi. No? Kaya kahit ilang beses pong tanungin yan, makailang beses ding magiging pareho ang aking katugunan na ang nararapat sa kasalukuyan ay mag-focus na lamang doon sa relief efforts. At meron naman pong panahon para humingi ng paliwanag, meron pong panahon para isagawa yung ating mga accountability processes. Pagpauminhin lang po, pero yun ang focus ng aking briefing sa ngayon. Joel? Sir, pasensya na rin po. Babalik ko dun sa inyo. Hindi, okay lang. Okay lang. Sa context po kasi ng, siyempre marami namatay. And you said a while ago that we should learn from our previous experiences. And I think we presume that the government learned from Pablo, Sendong, Ondoy, etc. That's why I think there's already a master plan sa mga ganitong klase ng delubyo. So my question is, alam naman po na napakalakas ng bagyo. Super typhoon talaga siya. So, wasn't it a national government talaga? Sino po ba dapat talaga pumasok noon? Because the local government officials there, most of whom I presume perished then, no? Sinasabi Hindi naman nila. po, dahan-dahan lang. Parang subject dapat to validation. Pag sila, ilan po ba ang total number, ilan namatay? Parang hindi naman yatang responsabling sabihin, pati yung government officials, most of whom Hindi naman perished. po lahat, diba? Ingat lang po tayo sa ganyang mga pahayag. So, yung pong, yung sa context na yan, kasi po, may mga interviews din sa mga locals na sinasabing dapat yung national government na daw ang pumasok ng una pa lang. And meron namang counter opinion, especially from the President, na kulang ng preparation yung local. So, ano po ba talaga ang dapat doon? I mean, Siguro po kahit na i-replay natin ito ng ilang beses ay babalik-balik pa rin tayo, hindi pa rin po tayo magkakaroon ng eksaktong kasagutan sa mga tanong. Kaya nga po ang aking suhestyon ay, sige, no, lahat po ng mga obserbasyon na yan ay kinikilala naman natin. Minomonitor po ng ating pamahalaan lahat ng mga feedback na nakukuha mula sa mga mamamayan. We take note of the prevalent sentiments in social media, in traditional media. At yun po ay binibigyan ng kaukulang pansin at pag-uukulan pa rin po, no, ng panahon para pag-aralan. No, siniseryoso po natin lahat ng mga suhestyon mula sa publiko
Dahil ang ating po mga mamamayan ay mahalagang panggagalingan din, no, ng wisdom at ng mga constructive suggestions dahil sila mismo ang mga customers ng gobyerno. Kaya pinapahalagahan po namin lahat ng mga input na sinasabi. Hindi naman po kami balat sibuyas kahit na ano po namang batikos o tuligsa. Naunawaan naman po namin na maaring yan ay dahil na rin sa bigat, no, na naging karanasan, sa pait na naging karanasan ng iilan. Kaya ang focus pa rin po, how can we improve? How can we do better? What can we learn together? And how can we work together better in the future? Si Kimberly Christian Tan Nathan. of GMA News Online. Oh, Christian. Sir, how come the president does not sound as diplomatic as you do? Kasi you keep saying that the focus now is relief, rehabilitation. That's perfectly fine. But how come on the ground, just last Sunday, the president said that he was strongly insinuating that people did not properly prepare for the typhoon? Ang tugon ko po kanina ay ganito, no? In the course of his inspection tour, he gathers impressions on what he has observed directly on the ground, no? At siguro naman po, we will grant that it is fair commentary on the part of the president, no, to make known his observations. At kung nakita po natin, halimbawa, yung kanyang particular na interaction dun sa Giwan Samar, yung pong kanyang pagpapahayag doon ay pagbibigay na rin ng direct feedback doon sa mga opisyal at mamamayan ng Giwan. Di po ba naalala natin yung pagkilala niya, no, sa mahusay na naging responde, no, o pagtugon ng mga opisyal at yung pagtutulungan ng mga mamamayan. Yung pong pagsasabi niyang yun, sa pagsasabi po niyang yun, ang kanyang primary audience ay yung mga taga-Giwan, no? At narinig naman po natin, nakita rin natin yung kanyang kanilang spontaneous response dun sa kanyang remarks na yon. Palagay ko po, sapat na yun yung kilalanin nating objective conditions and objective realities at that specific time and date. Baka po kalabisan na para bumasa pa ng iba pang interpretasyon and make an effort to extend it to other scenarios or na mag-isip pa po tayo na kung ito'y sinabi dito, iniisip kaya na kabaligtaran doon sa kabilang lugar. Wala naman pong ganung pagpapahayag. Kaya baka po mas mainam nga, let's just focus on what transpired in a particular place, understanding the particular context in which those remarks had been made. So, how would you describe the statements given by the president in Giwan? Hindi po siya nagpaparinig? Ang akin pong pagkarakteres dyan ay calling the attention of local government executives na ang exemplary way of responding ay katulad nung natagpuan niya o yung nalaman niya at nakita niyang naging pagtugon ng mga taga-Giwan. Yun po ang pagkaunawa ko doon sa aking nasaksihang interaction between him and the local community in Giwan. Follow-up, Ina? Sir, President Aquino also mentioned that in the case of Yolanda, all systems in place have apparently failed. He also mentioned that local officials themselves were not spared by the typhoon. How will this play in the pending accountability process that you've said will happen later on? Okay, unawain muli natin, no, kung ano ang konteksto. Ang konteksto po, nagkaroon naman ng paghahanda for the severity of the typhoon. Marami po sa atin ang nagimbal dahil narinig natin, maaring sa pinakaunang pagkakataon, yung katagang signal number 4. No? Marami po sa atin, kabilang na ako,
ay lumaki at tumanda na hanggang signal number 3 lamang. At pagkatapos po, narinig natin yung salitang storm surge. Specific po yung sinabi kung saang area maaring maganap yun. Doon nga sa lugar na kung saan naganap. Sinabi din kung ano yung height, 5 to 6 meters. Ganon din po ang naganap. Siguro po, yung pangungusap na the systems failed, ay ganito po ang aking may hahayag na pag-unawa doon. Yung kinasanayan natin na mga karanasan na naging batayan ng paghahanda ng sistema o ng paraan ng pagtugon ay hindi naging sapat sapagkat yung buong lakas ng hagupit ng Typhoon Yolanda, ganun din yung pagdaloy o yung pagtama ng storm surge ay isang bagay o isang karanasan na maaring noon lamang nakaraang Biyernes, Nobyembre 8, naranasan. Kaya po, hindi po natin na-imagine na ganun ang lawak at lalim na magiging aftermath. Pareho nga din po doon sa naging karanasan sa Davao Oriental at Compostela Valley na kahit ilang ulit pong pagsabihan ang ating mga kapatid na mamamayan doon na signal number 3, na may geohazard mapping, delikado doon sa mga lugar nilang yon, dahil po wala silang konsepto ng typhoon, dahil hindi po sila dinalaw ng bagyo sa loob ng isang siglo, 100 years. Hindi rin naging sapat yung sistema doon sa lugar na yon. So yung po ang aking pag-unawa doon sa pagsabi ng Pangulong the system failed. There was adequate preparation, there was adequate warning, but evidently the capacity of the existing system to cope had not been tested to the extreme limits that were experienced during Super Typhoon Yolanda. At dahil doon, hindi naging sapat. O sa wikang Ingles, it failed. Pero dapat po siguro unawain muli sa konteksto. Sir, sorry, just a short follow-up on that. But if the president, if the system has failed, para saan pa yung investigation? I mean, oo, ano magiging merong basis mga ng aspeto, investigation, merong sir? aspeto doon na simple, basic, fundamental. Halimbawa, yung bang mga itinalagang opisyal, nandoon ba sila sa kanilang lugar? November 8, Friday, is a regular working day. Sila ba ay nasa munisipyo? Sila ba ay handa ba silang gampanan ang kanilang mga tungkulin nung araw na yon? Regardless of the magnitude, napaka-basic na tanong yan. Kaya hindi siguro incompatible o inconsistent yung dalawang pahayag nun, that there were shortcomings or even failures in the system, but at some time, at some appropriate time, kinakailangan pa ring suriin para mailinaw kung ano ang mga naging responsibilidad at makapag-establish pa rin tayo ng accountability. Thank you, sir. Kimberly? Sir, can you just get your reaction? May breaking news po na dineclare daw po ng Supreme Court na unconstitutional yung PIDA. Hihintayin po ng ating tanggapan ng Pangulo ang desisyon na yan para pag-aralan kung ano ang implikasyon. Ay, sige. Sir, on another topic, sir. Tatanong ko po dapat pero hindi po kasi related dun sa other ano. Yung may reports po dun sa repacking nung mga repacking center, sir, na yung foreign aid daw po na yung goods from foreign aid nire-repack daw po into DSWD bags. Totoo po ba yun? Ganito po ang aking pag-unawa. Yung repacking centers katulad ng National Relief Operation Center or NROC ng DSWD, production center po yan.
at specified kung ano ang ilalaman ng mga bags, no? At defined po kung ano yon, sardinas, corned beef, bigas, noodles, high energy biscuits, defined na po yun. Hindi pwedeng bigla kang mag-i-inject ng foreign donation doon na hindi naman ayon doon sa production requirements para doon. Kaya far-fetched po yung possibility doon sa sinabi niyong yun. Kasi yung iba po ang pag-handle at pagtrato doon sa mga voluntary donations. Kasi po they are sporadic and irregular in character, hindi pwedeng ipasok doon sa regularity, predictability ng production line na isinasagawa po. Kailangan po yung precise parameters, no? Kung ano isusupply, anong quantity, may time and motion pa po yan. Hindi pwede yung hit and miss na mag-i-inject ng spontaneous elements. So sir, kasi may Facebook user po na nag-post, nag-volunteer po siya sa DSWD Center, I think sa Cebu. And then yung ibang donations daw po from Indonesia, nire-repack dun sa plastic bags ng DSWD and NFA. So, baka naman po walang inimpose na restrictions ang kagandahang loob ng mga tao sa Indonesia. Hindi naman sinabi doon, hindi pwedeng i-repack. O kailangan nakalagay doon sa pakete from the people of Indonesia. Kasi doon sa pag-shipment din ng goods, kinakailangan din uniform din yung packaging. Kasi kung iba-iba ang hugis, iba-iba ang forma, maantala din yung efficiency. sir, kapag ganun po, paano po yun, kuwari, kung sinamahan nga po siya ng goods from, how would the people know na galing po yung iba nun from DSWD or from Singapore? Yeah, kaya nga po nag-set up tayo ng FAITH, no? At ng similar monitoring mechanisms para magkaroon ng mas sistematikong paghihimay kung saan talaga nanggaling. Kasi Pero ina-assure ko po, no, wala naman pong, hindi naman po ito papogi game, no, na lahat i-appropriate para DSWD. Hindi naman po ganun. Sana yung mga nagkakaroon ng ganyang obserbasyon, mag-pause po siguro ng ilang segundo, ilang minuto. Dahil higit na madali yung mag-vlog, no, na mga ganun, na baka naman po walang sapat na batayan yung kanilang iniisip. Nonetheless, sa takdang panahon po, magkakaroon din naman ng pagbabalik tanaw kung paano maaring nakasama o nakaantala yung mga ganyang klaseng bagay. Salima Refran of GMA7. Sir, follow up lang dun sa Yes, question ni Kim, no? Magkakaroon po ba ng investigation about this? Alin ang Yun nga po, yung sa repacking, sir. Kasi parang part of the prohibited acts po nung RA 10121, yung pagre-repack na lumalabas na sa iba yon pero pinapalabas na galing sa iyo. Nakasulat po yun dun sa 10121. So, magkakaroon Let po me ba ng just say investigation that our on that? Department of Social Welfare and Development is a professional organization. Sila po ay regular na nakikipag-ugnayan sa United Nations, sa mga international aid organizations that have set very high parameters of excellence and efficiency. Kaya makakaasa po tayo na sinusunod po nila kung ano man ang umiiral na batas, sinusunod po nila ang international protocols hinggil dyan. At wala po silang pagnanais o pananadya na wag pong gawin yung tama. Pero sir, pag yung mga ganong reports, ano na lang po yung pwedeng gawin po ng DSWD? Siyempre po, kahit saan sistema, kung ano yung napansin na deviations from the norm, no? At kung maging significant po yung deviations na yon, dapat lang any professional organization should also take note, take stock, no? At hold people accountable para wag po yan makasama, no? Doon sa pagganap ng dapat gampanan sa mga sumusunod na pagkakataon.
Sir, balikan ko lang po yung PDAF. I know you mentioned na you have to wait for the decision. But yung nag-file po tayo yung Solgen ng partial lifting po sana nung TRO, no? Pero malaki po ba yung magiging epekto nitong pagiging unconstitutional na po ng Mahirap PDAF? po yatang tumugon na ang binasa lang ay breaking news. Baka po mas mainam, hintayin yung opisyal na pahayag. Baka po may paliwanag din tungkol sa desisyon. At tiyak naman mayroong kompletong desisyon na pwedeng basahin, pwedeng pag-aralan para ganap na maunawaan, para ang magiging kuro-kuro doon ay reasonable at makatotohanan din. Weng, ay, follow up on PDAF. Bernard? Sir, yung PDAF, pag dineclare talaga, nakuha nyo na yung kopya ng SC, dineclare na PDAF, kasi we understand 12 to 14 billion pa yung natitira, di ba? Kailangan bang, ano yung gagawin doon? Savings na? Basahin po natin kasi baka ang alam lang po natin ay pinigil no, sa pamagitan ng TRO yung pagdi-disburse ng pondo na nalalabi pa dahil nga nililitis ang usapin. Okay. Doon po sa kanilang desisyon, sasabihin po nila doon sa dispositive portion kung anong dapat gawin. Kasi yun po ang aking kasi we understand assessment. yung pondo lang yung pinigil nila. Yung system lang, yung PDAF lang ang pinigil nila, ang constitutional. Pero yung pera, hindi naman siguro dapat hindi mapakinabangan niya, di ba? So savings, pag naging savings, magdadap na yon. Mas mainam pa rin po sigurong hintayin na lang natin ang pagbasa ng kompletong desisyon para sa ganap na pag-unawa. Weng, other issues, Secretary. Sige. Sir, on Saturday, yung Maguindanao Massacre would be Pang-apat na remembered. taon Yeah. simula nung naganap yun. Opo. Pero sa ngayon, disappointed ba din yung mga pamilya dahil sa nababagalan po sila sa pagbibigay ng hustisya? Ilagay po natin ang ating sarili sa kanilang lugar at tiyak na eksaktong ganun din ang ating mararamdaman. Dahil may karapatan naman po sila sigurong magdalamhati dahil hanggang ngayon ay hindi pa nagagawaran ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay. Tayo din po bilang isang bansa hanggang ngayon ay nararamdaman natin ang mapait na bunga ng karumal-dumal at walang habas na massacre na naganap sa Maguindanao noong ika-23 ng Nobyembre 2009. Dahil po sa buong daigdig, meron nang naitatag na International Day Against Impunity. At ang specific basis po noon ay yung nangyari sa Maguindanao, sa bansang Pilipinas. Hindi po ba kolektibong responsibilidad nating lahat na pawiin ang dungis na ginawad ng pangyayaring ito sa mukha ng ating bansa? Yung ganap po na pagpawi ng dungis ay matatamo lang natin kapag nagkaroon na ng pinal na resolusyon yung kasong nakabinbin at nililitis pa sa regional trial courts. No? Meron pong special courts na nilikha para dito. Siguro po habang tinatalakay natin ito, nagiging malinaw sa atin yung kahalagahan ng pagpapatupad ng judicial reforms. At sa aspetong ito, maraming beses nang nagsalita ang ating Pangulo. At isa pa nga po ito sa plataforma ng kanyang kampanya noong 2010. Dahil hindi naman po sasapat na pagkain lamang, damit lamang, tahanan lamang, kinakailangan rin po ng hustisya para maging ganap ang ating pagiging demokrasya. Kaya yan po ang patuloy na tinatahak ng ating pamahalaan, yung pagsasagawa ng mga reforma sa hudikatura, yung pagpapabilis po ng trial and litigation process, no?
para magawaran na po ng hustisya. Yan po talaga ang pinakamalaking manifestasyon ng kung ano ang kulang o kung ano ang mali sa ating umiiral na sistema at kolektibo po nating responsibilidad na iwaksiyan. No more questions? Last question, Vange Fernandez. Sir, yes sir, ano po bang nakikita ng pamahalaan na kakulangan na dapat pang gawin sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda? Siyempre, para sa kanila, yung agarang pagtulong natin, nandoon din yung dagdag na kaalaman at kahandaan. No? Isa sa mga measures dyan, and this was earlier surfaced after the Bohol earthquake, yung pagpapalakas ng ating mga struktura, needed amendments to the building code in order to raise the parameters of resiliency and durability of buildings, both public and private, to be able to withstand the rigorous impact of calamities, no, like earthquakes, typhoons, and yung storm surge. No? Yung mas maayos na pagpaplano ng ating human settlements para maiwasan na yan. No? Nakita natin sa naganap sa Tacloban at sa lalawigan ng Leyte na napakalaki nung intrusion ng storm surge, no? Which suggests na hindi na talaga dapat pamahayan yung anumang coastline o yung malapit sa waterways. No? Kung maalala natin sa Ondoy, marami din sa mga nasawi ay katabi lamang nila yung mga floodway, waterways, Laguna de Bay, no? At iba pang mga bodies o yung mga rivers natin. No? Marami pong natutunan. In terms of meteorological forecasting, naalala natin, after Sendong, nag-set up ng Project NOAA to monitor scientifically, no, yung kaganapan sa 18 major river systems. Yung river po ay sa loob, no? Inland po yun. Ang binanggit po ng Pangulo kahapon sa Tacloban ay yung mapping ng ating coastlines, no? Na mas formidable po ang requirements dahil napakalawak po, napakahaba ng ating coastline. So siguro po yun yung next phase ng pag-upgrade ng ating forecasting equipment. At siguro din po doon sa aspeto ng climate change mitigation and adaptation. Yung pong National Climate Change Commission ay maaari din pong mag-step up at magkaroon ng paglalagom ng mga important lessons simula pa nung Sendong, Pablo, hanggang ngayon Yolanda, yung earthquake sa Bohol, para po makapagpanukala rin sila ng karampatang adaptation and mitigation measures. Yes. Sir, yung nangako po ang ating presidente na may sasagawa po itong elektrisidad dito sa mga biktima na before Christmas, siyempre hindi naman po Superman ang ating Pangulo. Ngayon, paano po natin masasabi na matutupad po ire? Yung akin po natunghayang na ulat, ang nangako po ng ganyan ay si Energy Secretary Jericho Petilla. Siya naman po ay isang professional manager. Siya po ay analytical sa kanyang approach sa problema. Alam po niya yung sitwasyon, lalong-lalo na sa lalawigan ng Leyte dahil siya po ay nanungkulan bilang gobernador. No? Kaya siguro naman po ay batid niya kung ano ang mga parameters for decision making, kung ano ang mga nararapat gawin para mapabilis o mapahusay yung pagbabalik ng serbisyo. At kaisa naman po namin siya, no, sa pag-asa na aspirationally, no, yung Pasko po doon sa lugar na yon ay hindi naman magiging madilim at malungkot. Kahit naman po siguro hindi 100% restoration of electricity, basta po kakitaan na ng liwanag. No? So siguro po sa mga darating na araw ay mas makakapaglatag ang DOE ng mga specific na paglalarawan, no, kung paano ito magaganap, taking into account the concrete conditions on the ground. Sir,
isa na lang po, Sige, Vance. ibang issue to, sir. Inadmit po ni DA Secretary Alcala na before the Senate na marami daw corrupt practices na nangyayari po sa kanyang ahensya involving high officials, but he has not done nothing to stop it, to make this, yung para bang wala siyang ginagawa, sir. Ano pong magagawa ng palasyo regarding this? Kasi inadmit niya na before the Senate. Ang magagawa ko po ay verifikahin kung ano yung kanyang talagang sinabi, ano yung tanong na nagdulot ng kasagutan na yon, at kakausapin ko rin po siya para maunawaan kung ano talaga ang ibig niya sabihin. Pag nagawa na po lahat yan, meron na akong sapat na impormasyon para magbigay ng mahusay na kasagutan sa inyong katanungan. Okay, Thank you, sir. Maraming Thank you, salamat at Secretary. magandang hapon sa inyong lahat. Maukato ang briefing sa Malacanang kabahin sa epekto sa bagyong Yolanda. Gibutyag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma nga gisusi na sa kagamhanan ang giingong kakulang sa pagpangandam una ang bagyong Yolanda. Mihimo sab og responsibility ug accountability structure ang gobyerno aron mahibaw-an ang obligasyon sa nasudnon og lokal nga kagamhanan panahon sa katalagman. Matod ni Coloma, sentro karon sa nasudnong kagamhanan ang relief o recovery operations, una ang rehabilitation sa mga apektadong lugar sa bagyo. Giawhag ni Coloma nga inay magbinasulay, paluyuhan na lang sa mga local government officials ang tumong sa nasudnong kagamhanan nga mahatagan og tukmang serbisyo ang katawhan alang sa pagsugod og bag-ong kinabuhi sa mga naapektuhan sa katalagman. Naghulat karon ang igong gidaghanon sa mga foreign groups kung asa sila ipadala sa kagamhanan sa Pilipinas. Sukad pa kagahapon nagpondo sa Operation Base Center sa Mactani Air Base nga way gihimo ang mga langyaw. Si June Tariman live gikan sa Subo alang sa detalye. June? Menso sukad pa kagahapon dinhi sa Base Operation Center sa Mactan Air Base ang ubay-ubayng contingents, foreign contingents nga way gihimo. Daghan makita nga naglingkod o walay gihimo. Naglakip kini sa mga tropa gikan sa South Korean Air Force. Troops o volunteers. Gipasabot ni Guevara nga buot sa kagamhanan sa Pilipinas nga walay mausik nga manpower sa maayong nga deployment. Ito ni Guevara, adunay listahan ng Office of Civil Defense sa mga foreign Okay, murag naputol ang atong linya, atong suwayan og kuha si June Tariman og balik sa linya gikan sa Mactan Air Base. Pero aniya una ang pamahayag ni Lieutenant Colonel Marciano Guevara kabahin sa maong issue atol sa media briefing kaganina sa Mactan Air Base. Being matrix in the area, in the processing area before they deployed in the specific area as well. We have first things first to consider and manage resources. Not resources means from the manpower to its deployment as well as the air assets, bringing them to the much needed area so as not to duplicate areas that have already been deployed. Kung bot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Ugalang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.